You're now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Willie Revillame nag-viral nang lumabas nga ito sa PTV4. Humingi naman din siya ng paumanhin sa kanyang mother network na GMA. Tunay na napakabuti at napakalaking help ng ginagawa ni Willie Revillame sa pag-open nito na ipagamit ang isang espasyo sa kanyang wheel tower na located sa Quezon City kay spokesperson Harry Roque para sa press briefing nito. Ipinagamit ni Willie ang building niya dahil sarado ang new executive building sa Malacanang. Kahapon nga August 7 bago magpaalam si spokesperson Harry Roque ay inimbitahan niya muna itong si Willie Revillame ng tutugtugin at wawawin na bisitahin sila sa set ng nasabing press briefing on air sa PTV4. Sinabi nga ito ni Harry Roque kung saan ay may guest nga doon siya, si Cavite Governor John Vic Remulla. At dahil nga isang building lang, agad-agad namang tinugon nito ng wawawin host na si Kuya Will or tutugtuwin host ang kuya na ng bayan at nagpunta nga ito sa set ng press briefing ni spokesperson Harry Roque. At narito nga ang naging ganap. Ani Willie, first time kong lumabas ng channel. Ito po ang kanyang naging paliwanag. Sa GMA, pasensya na kayo. PTV4 naman ito at paglilingkod naman ito sa ating mga kababayan. Marami po kasi ang issue na kapag ka ikaw ay nasa isang mother network, ikaw ay exclusive contract artist doon, hindi ka pwedeng basta-basta lumabas sa ibang network. Pero dahil nga po pandemya ngayon, magiging open na nga po ang lahat at dapat naman talaga magtulungan. Hindi naman porket nagpunta doon si Willie, doon na siya. So yan nga po ang paliwanag niya at humingi nga po siya ng paumanhin sa GMA. At syempre dahil nga po magaling na host itong si Willie Revillame, ang chance na i-host ang last remaining minutes nga po ng press briefing mula po sa update or article ng Pika Pika, tinanong nga sina Roque at Remulla na kapwa parte ng Administrasyong Duterte hinggil nga po sa mga ginagawa nilang hakbang kung ano na nga po ba ang nangyayari ngayon upang matugunan nga po ang krisis sa pandemya na kinakaharap po ng ating bansa. Aniya, hindi ako politiko pero nandito ho ako. Una, para magtanong bilang isang mamamayang Pilipino. Yan po ang sabi ni Willie. Uunahin ko lang si Governor Remulla. Governor, nung dumating itong lockdown, nag-open ka ng SM, nag-open ka ng malls sa Cavite and then bigla mong isinara. Bakit naging ganon ang desisyon mo sa buhay? Talaga namang itong si Willie kung magtanong. Well, narito po ang sinabi or paliwanag ni Cavite Governor Remulla. Ayon sa kanya, nag-issue kasi ako ng quarantine pass para sa lahat ng residente. Noong nagpa-investigate ako, yung mga gwardiya ng SM, lahat ng mga malls ay imbis na i-check yung mga quarantine pass, kahit sino na lang, pinapapasok. So, ang nangyari nung Saturday, Sunday na yon, parang naging pasyala ng bayan ng mall at sigurado ako tataas ang transmission ng virus. Kaya pinasara ko muna. Binigyan ko ng guidelines after 2 days at pinabuksan naman ulit. At yun na nga po, sang-ayon naman ni Willie, ang mabilis na nga pong naging hakbang ng gobernador. Which I think yun ang tamang ginagawa. Yan po ang sabi ni Willie Revillame. Kasi ang importante I think is ang proteksyon sa bawat mamamayan. Ang laging sinasabi ng politiko, ito bilang isang mamamayang Pilipino. Kayo, nangangako kayo kasi nagkakampanya ako dati. Puro pangako para sa bayan. Palagi ko ang dapat unahin yung mamamayan kasi ang mamamayan ang nagpapatakbo ng bayan. Paano mabubuhay ang isang bayan kung ang mamamayan natin hindi natin inaalagaan? Ayan po, hindi nga din po daw pinalagpas nitong si Willie na maitanong din po ito kay spokesperson Harry Roque na kung ano na nga po ba ang nangyayari sa mga tao ngayon, lalo na nga po sa mga hinaharap ngayong balik lockdown dahil nga po sa pagtuloy ng case or pagtaas ng virus na kinakaharap po ng ating bansa. Sabi ni Willie, saan papunta ang mga katulad naming Pilipino? Ito ang tanong ko sa pamahalaan nyo. Papaano ang mga jeepney drivers na umiiyak, namamalimos, mga OFWs, mga kawawang kahig isang tuka ng mga Pilipino? Paano ito mabubuhay ngayon sa pinagdaraanan natin? At syempre, nagbigay naman po ng pahayag at sagot dito
si Harry Roque at sinabi niya na may tulong pinansyal nga po ang pamahalaan sa mga nawalan nga po ng trabaho. At ngayon nga, dahil nga unti-unti na nga daw nagbubukas ang mga economic activities, para magkaroon muli ng pagkakakitaan ang mga nawalan. Talagang napakasakit po, yan po ang pahayag ni spokesperson Harry Roque sa nangyayari sa atin dito sa pandemya ng ating kinakaharap na hindi po talaga natin inaasahan. Pero nakikita nyo po, nagkakapit-bisig tayo, ginagamit po natin ang kaba ng bayan. Sa ganitong paraan po matutugunan ang lahat ng makabangon. Unang-una po, nagbigay tayo ng ayuda dahil alam natin na habang walang hanap buhay, kailangang makakain pa rin at alam natin pong hindi sapat yan. Pero ngayon po, unti-unti na po tayong nagbubukas, unti-unti na po tayong nagsasabi na sa taong bayan, kinakailangan pong mabuhay tayo na nariyan ang nasabing virus. Kinakailangan po na ingatan natin ang kalusugan para tayo ay makapagbalik hanap buhay. Yan ang laging sinasabi nyo Komento naman ng 59-year-old variety show host sa naging sagot nga po ni Roque. Bakit hindi tayo humingi ng tulong sa nakakataas sa buhay? Lagi na lang bang gobyerno ang aasahan natin? Yan pong sinabi nitong si Willie. Marami din namang mga kababayan natin na maluluwag sa buhay. Hindi ba pwedeng makiusap ang presidente? Hindi ba pwedeng laging gobyerno ang sisihin? Gobyerno na lang ang aasahan. Yan po ang pagtatanggol ni Willie Revillame sa gobyerno. At dito na nga po, ibinahagi ni Willie ang kanyang revelasyon sa tunay nga po ng dahilan ng pagsilip niya doon sa set. Kung bakit nga po ang nasabi nga pong pag-imbita sa kanya ni Harry Roque ay kanya nga pong pinaunlakan. Doon ay ang particular ng pagtulong niya sa mga nanlinimos na umano'y jeepney drivers. Ani Willie, meron din namang mga tao dyan katulad ko. Yan po ang sinabi niya bilang isang mamamayang Pilipino na pinagpala. Ako'y blessed na blessed. May programa ako sa GMA 7 from 5 to 6:30 ng hapon na nakakatulong. Ito ang tutuktuwin. Kasi nga po, yung wawawin ay wala pa sa ngayon at tutuktuwin nga po ang parang pinalit muna dito. Nakakadugo ng puso kapag nakikita mo yung mga namamalimos na jeepney drivers sa jeep nakatira, yung sa OFWs natin. Ako ay isang mamamayan na pinagpala na nabanggit ko sa iyo, Roque, dati na gusto kong tumulong galing sa sarili kong pinag-ipunan dahil ako naman po ay may trabaho ngayon at syempre napakahirap. Gusto kong tumulong. Una doon sa mga jeepney drivers, sa tingin ko, ito ang mga unang nangangailangan. Nakita ko yung sa Maynila. Hirap na hirap sila. Yung sa Quezon City. Yan nga po ang garisahan na binanggit ni Willie na nagbibigay nga po siya ng ayuda sa mga umaaray na jeepney drivers. Dahil ilang buwan na nga rin po na wala silang pasada ngayon. At nagkaroon pa ulit ng another enhanced community quarantine na hindi pa rin sila pwede kahit na nga po nag-general quarantine pa. Nagkaroon man sila ng biyahe pero minimize lang po ang pwedeng sumakay dito dahil nga po sa social distancing na ini-implement. Sabi ni Willie, I am willing to give sa akin pong naipon. Hindi naman ito pagmamayabang, no? Ito lang ang pwede kong maitulong sa gobyerno kasi hindi naman ako pwedeng lumapit kay Mr. President sa mahal na Pangulo na ito ibibigay ko. Hindi magandang tignan, siguro ho sa inyo, spokesperson Roque na lang. Ang bala ko ho magbigay ng 5 million ngayon sa araw na ito at handa ako na ibigay sa jeepney drivers na talagang namamalimos na. Hindi ko alam kung paano ibibigay. Una, Manila, Quezon City, I think yung mga namamalimos, pinapahanap ko yan. Yan po ang sinabi ni Willie. At syempre, pabiro naman nga pong sumingit itong si Governor Remulla ng Cavite na isama di umano ni Willie sa bibiyaan ng mga driver ng Cavite. Wow, very touching po yan sa part ni Governor Remulla, no, na talagang nagpakumbaba siya para lamang magkaroon yung mga driver ng Cavite. Eto naman, Cavite, mayaman yan. Yan po ang pabirong sinabi ng comedian host na si Willie Revillame. Mayaman sa sugpuyan at talaba. So, tinanong kita kanina, sabi mo, kaya pa naman namin. Huwag kang magsinungaling. Yan po ang sinabi ni Willie. Tinanong ko siya, baling ni Willie sa audience, kamusta ang buhay sa Cavite? Kaya pa naman namin? Kaya pa naman namin at least honest. Yan po ang sinabi ni Willie kaya Congressman Remulla.
At habang ume-airing nga po ang PTV4 ay inilabas na nga ni Willie ang dala niyang cheque para maibigay nga po kay Harry Roque. Meron akong cheque dito para alam ng tao sa ipa ni Willie. Hinanda ko to 5 million para sa mga jeepney drivers. Ngayon, eto ho, pangako ko, hindi ho ito pagbubuhat ng bangko dahil sobra kong pinagpala ako dahil I think sa industriya, ako lang naman yung may trabaho ngayon ng line. 5 million ngayon and then next month magbibigay uli ako ng 5 million para ho doon sa mga taong talagang nangangailangan. Kung kakayanin ko ng monthly ito, sasabihin ko kay Secretary Roque. Grabe, sobrang napaka-thankful nga po ng tinanggap ito ni Roque. Ang tulong mula nga po kay Willie Revillame na sinabing agad-agad nga po daw ito turn over ito ni Harry Roque sa Department of Social Welfare and Development or DSWT at Department of Transportation or DOTR. Dahil may mga sistema nga po dapat kasi na gawin sa ipamimigay po ng mga ayuda. And sabi niya hindi rin daw po nakaligtaan ni Willie ang mga pamilya ng mga OFWs or Overseas Filipino Workers na nandoon nga po at naapektuhan at nasawi sa Beirut explosion nito nga pong August 4 sa kabisera ng Lebanon. At 4 na kababayan po natin ang kabilang po sa pumanaw, habang 31 naman po daw ang nasugatan. Sa ating mga kababayan, nabasa ko yung nangyari sa Beirut para kung tutulong ka, lubos-lubusin mo na. Kaya ang sabi nitong si TV host Willie Revillame, yung 4 po na pamilya na naulila, I'm willing to give them 100,000 each. Nagdudugo ang puso ko sa ating mga kababayan. I'm so blessed. Napakabait ng Panginoon Diyos sa akin. Ako po ay may programa na nagbibigay din ng tulong. Basta hanggang ngayon kong tumutulong, kasama ko naman ng GMA7 dyan. Ang gagawin ko, yung 4 kong pamilya na naulila, kukontakin kayo. Yan po ang napakabuting puso na ginawad nga po nitong si Willie Revillame doon nga po sa show ng PTV4 kung saan ay nagbigay na nga po siya ng agad-agad na 5 million pesos at ito-transfer naman po to doon sa mga ahensya na dapat ay mag-asikaso nito. And sana nga po wag nang magkaroon ng kulay at ma-distribute talaga ito sa mga jeepney drivers. Ang 5 million, kung bibigyan na lang mga jeepney drivers ng 50,000 each, napakarami na nga pong mabibigyan. At kahit papano, makakatulong ito na mag-start ng panibagong panimula para naman meron silang makuha na ng pagkain nila habang nga pong wala pang trabaho at tigil pasada pa. Samantala, napakalaking tulong din ang ibibigay ng 100,000 pesos ni Willie Revillame para po doon sa 4 families na nangangailangan ng tulong dahil nga po sa OFWs na kapamilya nila na nasawi nga po sa nakaraang explosion nga po doon sa Lebanon. Well, patuloy nga po sana. Dalangin natin na patuloy pong pagpalain itong si Willie Revillame dahil pledge niya, kung kakayanin niya, magbibigay siya ng 5 million a month or monthly para po sa mga nangangailangan talaga. Kaya naman ipag-pray natin na mas pagpalain pa ang kanyang show dahil nga po mas pinagpapala siya, mas tumutulong siya. Ganun naman dapat. Sabi nga sa isang verse sa Bible, it is better to give than to receive. Yan po ang sinabi ni Paul sa Acts. Somewhere in Acts po yan. Well, yan po ang ating Showbiz Snap Update. Ano po ang masasabi nyo sa ating article na ito? Ilagay lamang po ang inyong opinion sa ating comment section dahil ito po ay mahalaga sa amin. And thank you for watching Showbiz Snap. Images are all credit to the respectfully owner.